The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ika-20 linggo sa karaniwang panahon na may temang ang apoy ni Jesus. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Cristo at San Andres Quintaygon, Lulomboy, Bukawe, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Vicente A. Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Coro San Martin. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Simulan natin ating pagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Kristo ay sumayo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat, taos puso nating pagsisihan ating mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, naamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo,
Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ligid sa aming paningin ang hinanda mo para sa mga nagmahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang ang pagmamahal namin sa iyo nang higit ay makamtan namin ang iyong pangakong di malirip at hindi sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulod namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Ang unang pagbasa ay pahayag ni Dr. Raquel de la Cruz. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yun, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno." Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat
wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid ni Asuncion de la Cruz. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting mampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ang ikalawang pagbasa ay pahayag ni Victor Angelo David. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang nalilikid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang itiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad,
Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagdigas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tagapin. Namabagabag ako hanggang hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ibang tao sa isang sambahayan ay bababahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak, ang lalaki, ang ina at ang anak ng babae. At gayon din ang biyanang babae at ang malugugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupuan lang. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga din po. God is good all the time. At binabati ko po unang-una ang mga kapatid nating sumusubaybay sa pamagitan ng ating Family TV Mass. Kaya batiin niyo sila, kumustahin niyo sila, sabihin niyo, kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Alam po ninyo, itong nagdaang buwan, ako ay nag-mission sa Estados Unidos at Canada. At ako'y nagulat sa Vancouver, ay mayroong mga sumusubaybay pala, sabi sa akin sa Vancouver, Father, ang aga ng misa ninyo, alas 5, sabi ko. Doon sa Calgary naman, sa Alberta, ay may bumati, sabi niya, kayo po sa TV Mass. At doon sa Winnipeg, ganoon din, At sa Amerika, sa LA, ay may mga kapatid tayo. Bakit natin ginagawa itong TV Mass o sinisikap? Sapagkat ito ay paraan para abutin natin ang mga kapatid natin na nasa ibang panig ng mundo. At sa pamagitan nito, ang layunin natin ay patatagin sila sa gitna ng mga pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay. Dito sa ating bansa, karamihan sa atin mga Katoliko, kaya makikita natin, minsan hindi nagiging problema ang isabuhay ang pananampalataya natin. Pero sa ibang bansa, para isabuhay ang pananampalataya, kailangan tayong manindigan. At kapag tayo nanindigan, ibig sabihin nito, maaari na tayo ay kalabanin, maaari tayong usigin. Narinig ko ito sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na dahil ipinagbabawal ang pagsasabuhay o pagpapraktis ng pananampalatayang Katoliko, sila ay limitado lamang sa kanilang mga gampanin doon lamang sa tinatawag na church premises. Pero meron akong naranasan sa isang pagmimisyon sa Middle East na yung mga kababayan natin talagang dahil sa pagmamahal nila sa pananampalataya, merong tinatawag na mga black rosary o iniikot yung imahe ng Divine Mercy. At natatandaan ko, sumama ako sa kanila. At ang sabi sa akin nila ay hindi dapat marami kami. Unti-unti, hati-hati kami na pupunta sa isang bahay para dali namin yung imahe. Habang naglalakad kami sa kalsada, alam kong bawal yon, pero nakita ko yung katatagan ng mga kababayan natin na panindigan na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabay-sabay, unahin ang Diyos sa lahat ng... Kaya nga, sa ating pagdalo, sa mga nanonood sa atin sa telebisyon, sa pamagitan nito, kayo ay tinutuwangan namin sa pamagitan ng panalangin upang tunay na makita, tunay na maging ilaw tayo ng salibutan. Sa panahong ito na kung titingnan natin, minsan ang kadiliman ay lumalaganap. Halimbawa, ang katotohanan
Merong isang movie na tungkol sa abortion. Ang pamagat ng movie ito'y Unplanned. At ito'y naday ko doon sa isang lugar na pinuntahan ko. At dahil doon sa lugar na iyon ay ang abortion ay legal. Pinilit na huwag maipalabas sa mga sinihan kasi ito ay kumakalaban sa nakatayong batas na pinapayagan ang paglalaglag ng bata. At dahil dito, pinigil na maipalabas ang pelikulang ito. At nung payagan ay doon sa pinakadulong lugar na mahihirapan kang sadyain. Oras ang tatakbuhin mo para mapanood mo lamang ang sining ito. Pero ang mga kababayan natin na naniniwala sa halaga ng buhay ay talagang ginaygay nila para mapanood lamang at malalong maunawaan ang kahalagahan ng buhay ng tao. Isa itong halimbawa. Halimbawa din sa ating patuloy na paninindigan laban sa buhay sa tinatawag na extrajudiciary killing. Marami sa mga kapatid natin, mga namumuno, obispo, pare, ang dumadaan sa matinding pagsubok. At ano yung hamon sa atin? Una, ipagdasal natin. Patuloy natin sila ipagdasal na ang pagpantayo nila sa katotohanan dahil ito ay ang utos ng Diyos. Kaya nga may kasabihan tayo, ang utos ng hari di nababali. Kailangan hindi natin baliin ito. Pangalawa, hindi lamang natin dapat ipagdasal. Tayo mismo ay manindigan, magpatotoo. Sa gitna ng, sabihin natin, ng hindi natin inaasahang mga pagsubok. Halimbawa, itong nagdaang linggo ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni Maximilian Kolbe. At sino si Maximilian? Siya ay isang pare na buong buhay niya ay naglingkod ng sakupin ng mga Aliman ang Poland. Ipinakulong ang mga pari, ang mga profesor, ang mga edukado, ang mga Hudyo doon sa isang malaking concentration camp na kung tawagin ay Auschwitz. At doon sa pook na iyon, ito ay isang laki ng isang bayan, ay sistematikong pinapatay ng mga Nazi German ni Adolf Hitler ang mga Hudyo. At kapag may tumakas, may kapalit na 10 bibitayin. At kung may tumakas bilang paghihiganti, pumili ng 10 kalalakihan na siyang bibitayin bilang paghihiganti ng mga Aliman. At yung ika-10 na napili, siya ay umahagulgol dahil siya ay may pamilya at may anak at hindi na niya makikita. Tumayo si Maximilian Kolbe, ang paring ito, at nanindigan, at yan ang kanyang pagpapatoo. Ako ang papalit sa taong ito. Nagulat ang komandante at nang marinig ito, kung gayon, magpalit na kayo. 10 araw na ginutom hanggang mamatay. Pero nang hindi mamatay, si Maximilian Kolbe, siya ay tinarakan ng tinatawag na lethal injection. Carbolic acid na unti-unting pumatay sa kanya. Paninindigan sa katotohanan. Ang halaga ng buhay. Ang halaga ng pamilya. Ito ang turo sa atin. Sa panahong ito na ang mundo natin ay dumadaan sa kaliwat kanan na pagsubok ng pamilya. Kailangan ang ating simbahan, kailangan ng pamilya, kailangan ng mga katikista, kailangan kayo na nanonood sa telebisyon na manindigan. Una, sa ating patuloy na panalangin, ipagdasal natin. Pangalawa, sa munti nating tugon, makikita ang ilaw. Sabi nga ng ating
dating kardinal na si Gaudencio Rosales ng Maynila. Ang sabi niya doon sa Pondong Pinoy, anumang magaling sabay-sabay, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Anumang kabutihan na mayroon kayo, maliit man ito, pero kung araw-araw tayong tutugon, makakarating tayo sa Diyos. Yan ang ating misyon. Ang munting kabutihan na nadala-dala natin sa banal na misang ito, sa misang ito, tuklasin natin ang kabutihang ito na dinadala natin. Halimbawa, ang ating nagbasa ng second reading ay si Jello. Sa gitna ng kanyang pagkabulag, ipinapahayag niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng kanyang pagbasa, sa pamagitan ng kanyang kamay. Nawa maging halimbawa ito sa atin na meron tayong magagawa para sa pagliliwanag at sa katotohanan na dulot ni Kristo. Amen. Tumahimik po tayo at hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas. Panginoong Hesus, sa umagang ito, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga, sa umagang ito, ang lahat ng mga kapatid naming sumusubaybay sa aming Family TV Mass. Sa iba't ibang panig ng aming kapuluan, gayon din po ang mga kapatid namin nasa ibang bansa, nasa Middle East, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europa o sa Asia. Alam ko po na ang kanilang pagsasabuhay ng pananampalataya ay mahirap gawin sa ibang bansa. Minsan, sa kanilang pananampalataya, sila ay inaalipusta dahil sa kanilang paniniwala. Dumaraan rin po sila sa matinding pagsubok ng pagpapahayag. Tulungan mo po, Panginoong Hesus, ang mga kapatid namin ito. Sa araw na ito, mga kapatid, hingin natin ang biyaya na manindigan sa katotohanan. Hingin natin ang lakas upang tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Panginoong Hesus, ikaw po ang makapagkakaloob sa amin, ang salitang aming pinagdinilayan, ang Eukaristiyang aming pagsasaluhan, ay magbigay tatag sa amin upang harapin ang mga pagsubok ng aming buhay. Sabay-sabay natin purihin ang Diyos, walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, na parang sa una, magpasaulang hanggan, siya'y nawa. Tatayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroan ng Maymao, na may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naloklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto kung sa nabubuhay matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tulad na nauna at nagpatotoo sa kanilang pananampalataya, dumalangin tayo sa Amang maawain na huwag tayong panghinaan ng loob na mabuhay bilang tapat na tagasunod ni Kristo. Buong tiwala tayong manalangin, ang ating tutugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Dodi Termin. Maging sandigan nawa ng pananampalataya si Francisco na ating Santo Papa, mga obispo, pari at diakono. Maging gabay nawa sila tungo sa liwanag sa gitna ng paghihirap at pagpapabaya ng kasalukuyang mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga opisyal ng pamahalaan,
Maging tapat nawa sila sa kanilang mga adhikain upang maisakatuparan nila ang kanilang mga sinumpaan tungo sa mas ikauunlad ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nawawalan na ng pag-asa, matuto nawa silang lumapit kay Kristo na may pusong naglalagablab sa pag-ibig para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan na nagnanais sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso at pagiging misyonero, patuloy nawa silang manindigan sa kanilang mabuting hangarin kahit pa nasa gitna ng mundong nagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway laging manguna si Jesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kapag 2 at 3 titipon sa araw na ito, ating ipagdasal ang mga taong dumaraan sa matinding pagsubok dahil sa katotohanan ng pananampalatayang natin. Alam ko, may magagawang Diyos. Sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon, naroon siya. Sa ating sama-samang panalangin, idulog natin ang mga kahilingan, lalong-lalo ng mga kapatid natin nasa ibang bansa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong dilinggin. Alam kong dilinggin ng Diyos ang sama ko. Alam kong dilinggin ng Diyos. Alam kong dilinggin ng Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya. Alam kong dilinggin. Ama naming mapagmahal, tinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang lahat ng mga kapatid naming tinipon mo sa simbang ito. Gayon din po ang mga kapatid namin na sumusubaybay sa pamagitan ng Family TV Mass. Ang mga nanditong mga may sakit, ang mga kapatid namin nasa ibang bansa na naghahanap buhay, ang mga kapatid namin nasa ospital, ang mga kapatid namin nasa ibang bansa at may karamdaman. Ipuin mo po sila sa pamagitan ng aming sama-samang panalangin. Alam ko po, Panginoon, na isang natatanging paraan. Kami ay patuloy mong ginagabayan. Pagdasal natin yung katabi natin, pakipatong yung kanang kamay, awitin natin. Hallelujah. Hallelujah. Siya ay balik. Siya ay babalik. Hallelujah. Upang tayo kunin, kapatid, sa araw na ito, sa ating sama-samang panalangin, may magandang mangyayari sa buhay mo. Meron siyang pinapagaling sa simbang ito, binibigyan ng tatag sa mga pagsubok ng kanyang buhay. Itinuturo sa kanya tamang landas na dapat niyang tahapin sa buhay nito. Ang kalooban ng Diyos ay mangyari nawa sa ating lahat sa araw na ito. Piniling namin kay Jesus.
Ang lahat ng ito hiniling namin kay Jesus, makapangyarihan, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-alala. Siupuan lahat. Pag-iises sa bayan ay ang patuloy na pagtago ng Diyos upang kayang bayan ay maging banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang alay upang maganap ang pagpapalitan na iyong kaloob na aming handog at aming nahain sa iyo. Ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatay aming pasanin, binalikat niya upang kami ay palayain at maitapok sa iyong liningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang libing hinirang, pari at hari lingkod ng iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami tinawag upang masapit ang iyong liwanag bilang angkang may tungkuling maglahad sa dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng anghel kisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Awitin ng Santo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, iabot yun sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din na matapos sa punanawakan ng kalis, muli kanyang pinasalamatan, iabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya inalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Posisin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaon mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaon pagdapating kaming lahat ang mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni lahat ng mga banal, ni San Andres Kim Taigod, ni San Faustina at ni Padre Pio, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyong nawa namin pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lakas loob, Ama namin. Kaing lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa para sa langit.
samantalang aming pinanimikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Kristo, sapagkat sa iyo bumula ang kariyan, kapangyarihan at palatian, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay sa aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Narito siya ang patuloy na tumatawag sa atin. Mapalad tayong tutulong sa kanyang pagtawag. Panginoon, ang karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pagkaginawang si Kristo ay aming pinagsaluhan.
Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magsulang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Mr. and Mrs. Mario and Karina Santos and family. O Diyos, mapagmahal at maging Ama, pagbuklod-buklurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong saysay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagpatimpli at pagmamalasakit sa isa't isa. Layuin mo sila sa mga bagay na maaaring dulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, gawan po ninyo kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay mapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may kakukulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino, upang ito ang magsilbing buwan ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo sumadali para sa ilang kalatas. Gagawin po ang second collection para sa patuloy na pagkatapos ng Adoration Chapel at mga upuan. Maraming salamat po sa inyong pagtugon. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. So habang ginagawa po ang pag-ikot ng basket, malaki po na itutulong kay siya. Papasalamat po ako personal sa unang-una sa lahat po na mga dumalo sa araw na ito, mga naglingkod po, ang mga nag-alay, na maraming salamat po sa inyo. Gayon din po sa mga batang nagsimba, sa Divine World, sa lahat po ng mga tumugon sa iba't ibang samahan natin. Maraming salamat po sa inyo, hindi na kailangan bagitin. Alam niyo, sa pagpunta niyo dito, ito isang tanda ng patutuo niyo. At sa totoo po, dumadating sa punto na, sabi ko, pwede naman na wala ng TV Mass. Pero alam niyo, sa aking pagmimisyon itong nagdaang buwan sa Canada, marami palang nanonood, lalong-lalo na yung mga kababayan natin. Pag nalulungkot sila, sinusubaybayan pala ang TV Mass na ito. Kaya bawat lugar po na pinuntahan ko, merong babati at nagsasabi na sumusubaybay. Hapon lang, meron akong binit ko si Father Boyet. Merong isang balikbayan na taga Germany na kasama niya sa pagkain ng tanghalian. At ang sabi po ng taga Germany sa akin ay ganito, Father, sumusubaybay po kami sa misa niyo sa YouTube. So, doon pa po sa Germany. Imagine niyo. At nakikita po namin yung simbahan ninyo. So, imagine niyo, malayo para nararating. Hindi ko na mahinahanap, pero kinukwento sa akin. Kaya sana po, pagpatuloy natin suportahan ng TV Mass na ito. At least 6 times a year po, makapasok tayo sa mga kapatid natin na sa ibang bansa at alam ko nakakatulong tayo. Pangalawa po ay kayo ang maging instrumento para ipalaganap ang Family TV Mass. Pero marami po pala na may nakausap ako na nagtatrabaho siya sa isang tindahan, yung mga door-to-door. Sinasabi niya na i-re-record yung misa, kaya pag uwi niya sa gabi, sinusubay, kung hindi siya makapagsimba, doon man lang makasamba siya sa Panginoon. So, gamitin natin ang lahat ng paraan para abutin natin, mga kapatid natin, mga manggagawa. At alam ko, ang munting tugon ninyo, sabi nga ni Cardinal, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Balang araw, pupunta rin tayo sa langit. Sabihin nyo dun sa katabi nyo, pupunta ka sa langit.
Sabihin nyo, wag muna ngayon. May misyon ka pa. Sabihin nyo, may misyon tayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi konsumisyon. Iba yung konsumisyon, ha? Yung komisyon, problema yon. Yung mission, meron tayong tungkulin na ipahayag. Maraming salamat po sa inyo. Tatayo na po tayo para sa final blessing. Tumahimik po kayo para sa final blessing. Mari po ninyo ngayong manalangin pagbabasbas. Mari itaas ang kanang kamay para sa pagbabasbas na igagawad ko. Ilayo nawa kayo sa lahat ng nakakapinsala at pagpalain nawa kayo sa bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang manahan ang kanyang salita sa iyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantala kayo'y naglalakbay patungo sa kalangitan sa kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, umayo kayo nagpupuri sa pong may kapal. Salamat sa Diyos. Palapan natin ang Panginoon at i-welcome rin po natin ang pagdating ng bagong obispo ng Diocese of Malolos, si Bishop Dennis Villarojo, na gagawin ngayong darating na August 21. Maraming salamat po. The Family TV Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.